apo natin sa tuhod. So mula sa atin hanggang doon sa apo natin sa tuhod, merong sumpa. Ito po yung lumalaganap sa kahirapan ng mundong ito dahil hindi po mapaniwalaan ng tao na may sumpa po ang paggawa ng mga rebulto gawa ng kamay ng tao. Hindi nila mapaniwalaan na dumating na ang totoong tagapagligtas nating lahat, ang Panginoong Jesucristo. Inalis na po tayo sa sumpa ng kasalanan, pero hindi pa rin po tayo umaalis doon. Bakit po? Kulang po tayo sa pagkaunawa. Ang sabi niya doon kanina, mga mangmang, nabasa mo anak, mga mangmang ang gumagawa ng mga ito. Tinawag po tayong lahat na mangmang. Wala pong hindi. Dahil tayong lahat ay pinanggalingan niya. So, ibig sabihin, lahat po tayo ay tinawag dito na mangmang. Okay? Salamat sa Diyos dahil nang tinawag tayong mangmang, hindi po naman tayo tinigilan ng Diyos. At ngayon, nagpapakilala ang Diyos sa lahat na sa atin. Ang totoo at buhay na Diyos, hindi po ang mga inanyuan. So, ang sabi niya doon ay walang mga kabuluhan. Wala rin halaga. Sapagkat ang mga yun ay hindi rin nakakakita at walang nalalaman. At walang nalalaman. Kaya nga, mapapahiya ang mga sumasamba sa mga iyon. Mapapahiya ang sumasamba sa mga ito. Bakit po mapapahiya? Mapapahiya talaga. Gusto ko, next anak ko pa rin magtuturo. Tutuloy ko po ito. Mapapahiya po ang sumasamba po sa mga gawa ng kamay ng tao. Bakit? Wala po silang buhay. Wala po silang kapangyarihan. Kaya kami, nung time na yun, ay lumawa ko po ng bugbog kami. So sabi niya doon, verse 10, hangal ang taong gumagawa ng mga rebultong hindi naman napapakinabangan. Hangal po ang mga taong ito. Ginagawa kasi nila negosyo. Tandaan ninyo, verse 10, ang lahat ng sumasamba sa mga rebulto ay mapapahiya dahil ang mga iyon ay gawa lang ng mga tao. So magsama-sama man sila, ako'y harapin, sabi ng Diyos, matatakot sila at mapapahiya rin. Magsama-sama man ang lahat ng gumawa ng mga rebulto at ang mga rebultong gawa nila, sila'y mapapahiya din. At yun ay babasahin natin, pag-aaralan natin yon sa First King, sa Second King, sa susunod. So ito muna, dito muna po tayo mag-concentrate. Ano po? Lahat po yan. Bakit po sinabi niyang mapapahiya? Sapagkat po ang mga yan ay walang buhay. Totoo pong walang buhay. Ang Panginoon po ang gumawa sa tao. Ang Diyos po ang nag-iisang Diyos. Ama natin sa langit ang gumawa ng tao. Bakit po ang kayabangan ng tao, kayabangan ni Satanas, ay gusto niya mas tumataas pa sa Diyos. Kaya ang ginawa niya, linlangin ang lahat ng tao, gumawa ka nito, gumawa ka niyan, at ito ang sambahin mo ng Diyos. Naririto po yun sa pinag-aaralan natin. Kung kaya naman isinalin lahat sa atin ang mayabang na si Satanas, tayo naman po ay naalipin sa mga kasalanan ito, sa mga pagkakamaling ito. Ang sabi niya nga doon, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At yun po ang pang-aalipin ni Satanas sa bawat tao. Okay? Kaya nga po mga minamahal, napakahalaga po mga minamahal na taga-kumba, mahalaga po ang malaman natin at ang katotohanan ito ang magpapalaya sa atin. Now, tayo po naman ay may mga Biblia tayong lahat. Ano po? Para mas maunawaan po natin, magbasa po tayo. May cellphone po tayo sa Bible, basahin po natin. Dahil ito po talaga ang totoong magpapalaya sa atin. Amen? Amen. Amen. So tandaan ninyo ang lahat ng sumasamba sa mga rebulto ay mapapahiya. Dahil ang mga yan ay walang buhay. Magsama-sama man sila, mapapahiya rin. Verse 12, ang panday ay kumukuha. Pagpasinin po natin ito. Okay? Ang panday ay kumukuha ng kapirasong bakal at isinasalang sa bagang. Pagkatapos pukpukin niya ito, dito nagsisimula. Pagkatapos pukpukin niya ito ng maso para mahugisan ng rebulto, nang hihina siya at nagugutom. Haros mawala na siya ng malay dahil sa uhaw. Magkaiba po tayo, pero tama. Mawala na ng malay dahil sa uhaw. Nagpakahirap ang isang tao. Pansinin po natin. Nagpakahirap po siya. Pinupok niya yung napanood niyo po ba yung panday noon?
Yung pag nagagawa sila ng balisong yata yun. Sinasalang sa apoy. Tama. Para maghugis. Balisong. Ito naman po ay isinalang ang isang bakal sa apoy para hugisan ng rebulto. Tingnan po natin. Ang Diyos po ay hindi nakikita, hindi hinuhugis. Okay? Hinugis po niya yon. At siya ay nagutom. Nauhaw, halos mamatay sa gutom. At uhaw. Sabi niya, verse 3, ang karpintero naman ay sumukat ng kapirasong kahoy, ginuhitan niya ito, okay? Ginuhitan niya ito ng anyong tao. Pagkatapos inukit siya ng magandang larawan ng tao sa pamamagitan ng kanyang mga gamit para lagyan, para ilagay sa isang templo. Sabi ka man naman. Verse 14, at para may magamit siyang kahoy, pumutol siya ng cedro, encena at sipres o sipres na kanyang itinanim sa gubat. Nagtanim din siya ng punong abeto. Tama? Punong abeto at sa kadidilig ng ulan, ito'y tumubo. Mga minamahal, pansinin po natin ito, Nanay, Kuya Felix, mga taga-kumba. Sino po ang may gawa ng mundo? Ang Diyos, tama. Sa isang salita lamang ng Diyos, sabi niya, magkameron ng, ang mundo noon ay buo, wala pa itong hugis. Magkameron ng liwanag, nagkameron. Magkameron ng karagatan, nagkameron. Ang tubig ay ihiwalay sa lupa, nagkameron. Ang mga bundok na yan, lahat po yan, maging tayo po ay likha ng Diyos. Tayo pong lahat ay gawa ng Diyos. Tingnan mo ang isang panday na ito. Yung bundok na tinaniman niya ng isang puno, gawa ng Diyos. Maging siya nga po ay gawa ng Diyos. At yung kahoy na itinanim niya ay gawa ng Diyos. Pansinin po natin. Nung tumubo ang kahoy na yun sa kadidilig ng ulan na galing din sa Diyos, kinuha niya ito at pinutol. Pagkatapos niyang putulin, nilagari, sabihin natin nilagari, ginuhitan, inanyo ang tao, larawan ng taong magandang tao. At pagkatapos niya itong gawin, anong ginawa ng tao? Matapos niya inilagay sa templo. Ibig sabihin, ang templo, kung iisipin natin, tayo yung templo. Pero noong gumawa sila ng isang building para gawing templo at ilagay yung kanilang ginawang galing sa kamay nila. Okay? Yung hinugisan nila. Doon nila ipinatong ang sa templong iyon at ang mga tao ay kanilang nilinla at pinagsambahan. Okay? Pansinin po natin, ang Diyos po ang pinanggalingan ng lahat, pero gumawa po ang tao ng karumal-dumal. Karumal-dumal, kanina basa mo? Karumal-dumal na ginawa niya para sambahin. Ganito po ang panlilinlang at hindi rin po ang tao ang gumawa yan. Ginamit ang tao ni Satanas. Si Satanas din po ang may gawa niya para po maging malinaw. At para may magamit siyang kahoy, ang pumutol nga siya. Okay? Verse 15. Ang ibang piraso ng kahoy, pansinin po natin po ito. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginamit niyang panggatong para pampainit at panluto ng pagkain. Hallelujah. Gawin niyo yan. Pumutol siya ng kahoy. Ito yung kahoy. Ito po yung kahoy na kanyang tinanim galing bukid. Pinutol niya po ito. At ang kaputol na ito po ang ginawa niya. Inanyuan niya. Ginuhitan niya ng anyong taong magandang tao. At ang kaputol na ito, anong ginawa ng kaputol? Pinanggato. Pinanggato. Karumal-dumal na ginawa ng tao. Hindi pang tao niya. Nagamit lamang ang tao. Nagamit lamang po. Dahil kanina sabi, ay alipin ang lahat ng tao ng kasalanan. At ang kasalanan yun, ang mula ay si Satanas. Imagine natin, ang kaputol ng kahoy na ito ay ginawang santo o rebulto. Tapos ang kaputol na ito ay pinanggatong. Ibig sabihin, yung ating
ang gagatong sa ating pagkain. Sinamba natin. At kaya sabi niya doon, karumal-dumal. At ang ibang pirasong kahoy ay ginawa niyang ripoldo at tinukuran at sinamba. Grabe pandaraya. Nakakapangilabot. Verse 16. Ang ibang piraso naman ng pinanggatong niya at ang bagang nito ay pinag-ihawan niya ng karne. Pagkatapos kumain at nabusog siya. Nagpainit pa siya ng tubig, di siguro nagkape. Nagkape doon sa kaputol ng kanyang Diyos. Pambihira, ano po? Kaya pag talaga totoo po na ang katotohanan po, kuya, ang magpapalaya sa atin. Hindi po yung sarili nating kinagisnan. Kasi po, isinalin po, tinan niya, papansinin po natin. Yung una nating mga ninuno, isinalin po sa atin yung wala naman tayong katiyakan. Gaya lang po tayo ng gaya. Niyakap natin na wala naman po tayong katiyakan. Itinuro kinagisnan, pero wala pong katotohanan. Pero wala pong katiyakan. Hindi po natin alam. Basta na lang tayo sumama. Basta na lang po tayo sumunod. Para bang yung prosesyon, ano? Para ba yung prosesyon? Basta na lang din tayo naglakad. Saan patungo? Anong ginawa natin? Hindi po kailangan paghirapan ang kaligtasan na ibinigay na sa atin ng Diyos. Okay? Hindi po kailangan paghirapan ito. Kaya po, ang mga tao na natili doon sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, dahil wala pong nagpaliwanag, dahil wala po silang nalaman, dahil mismong mga pare, ang sabi niya doon sa Hosea, mas mismo sila parurusahan. Bakit po? Tinago nila ang katotohanan. Hindi po nila inilahad ang katotohanan. Dahil doktrina din. Kung ano po, tingnan natin po. Gaya po nito, hindi po alam ng pastor na itong ituturo ko dito. Sinabi niya lang sa akin, kayo ang magturo. Siguro ipagod. Hindi napapagod ang gawain sa Lord. So, sabi niya, ako magturo. Hindi niya po alam ang ituturo dito. Dahil sino pang sinusunod natin? Holy Spirit po kung ano naririnig sa Diyos. Pero sa kinagisnan natin, tipansinin po natin, ako alam na alam ko po ito. Kung hindi ninyo ito alam na alam ko po ito. Now, pagmahal na, simbang gabi, tama. Pag simbang gabi, dalawa po yun. Di ba, sa Katolika, ano pa? Isa sa gabi, isa sa madaling araw. Tama po ba? Yung turo doon ay nanggagaling po sa kanilang pinaka-ministro bang tawag doon? Obispo, ha? Obispo, yun. Ang turo na yun ay galing sa obispo, hindi po sa kanila mismo nanggaling. So, ang dunong nila o ang turo nila ay nanggaling sa tao. Okay? Pansinin po natin, nanggaling sa tao. At kung ano ang turo nung gabi, yun din ang turo ng madaling araw. Lagi ko po yan napapasin at lagi ko po yan nagagawa. Sapagkat kung hindi ako nakasimba sa gabi at bumubo ako ng 9 days, 9 days nga yun, nakalimutan ko. 9 days nga yun. Pag bumubo ako ng simbang gabi, pag hindi mo ako nakasimba ng gabi, isimba ko sa madaling araw. At pag nakasimba naman ako sa madaling araw, dahil gusto kong sumimba ng gabi, yun din ang turo. Nung madaling araw na hindi na narinig yung turo. Ito ulit na si Father. Kaya naman, iisa po. Kaya naman ang nanay ko nga, palibasa, no read, no write din. Pag sinabing peace be with you, nakita niya sa mga tao, sabi ba, nagaganyan, ganyan, hindi siya na ganyan. Be with you. Puro na walang kapiyakan. Pero purihin ang Diyos. Gaano Dala mo kating ko mo. Dala mo kating ko mo. kamahal ng Diyos ang kumba na kahit kakaunti tayo, tinatsaga tayo ng Diyos. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na manatili tayo doon sa walang kabuluhang pagsamba natin, sa mga walang pandinig. May tainga, tama ba? May tainga, walang pandinig. May bibig, hindi nakakapagsalita. May mata, hindi nakakakita. May ilong. May ilong, hindi nakakanya sapagkat sila ay patay. Walang buhay. Okay? Pansinin po natin yun. Kaya nga mga minamahal, napakahalaga po ng pag-aaral. Huwag po natin itong kakaligtaan, lalo na kayong mga kabataan. Alam nyo mga bata, kailangan natin ito i-absorb ang pinag-aaralan natin. Bakit? Eh, darating ang time na mismo ang Holy Spirit ang magtuturo sa inyo.
ang mag-guide sa inyo, ang mag-iingat sa inyo. Kahit nagustuhin nyo pang gumala. Okay? Gustuhin nyo pang gumala, may pag-aaral na ganito, gustuhin nyo pang gumala, pumunta sa ganung lugar, pababalikin mo kayo ng Holy Spirit para makinig sa salita ng Diyos sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Amen! Pag lumaki na Praise kayo, sa paglaki ninyo at meron kayo ng pamilya, haharap na kayo sa mga may pamilya na kayo. Alam nyo, pinagpala kayo ng Diyos. Bakit? Nagtuloy-tuloy kayo sa pag-aaral, kayong mga kabataang lalaki, nagtuloy-tuloy kayo sa pag-aaral, nakinig kayo sa salita ng Diyos, at ito'y isasaling ninyo sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo-apo, hindi kayo mamumroblema. Kung minsan namroblema ang mga magulang ninyo, at ako din gayon din, hindi na ako pinroblema yata ng namin kasi nagtrabaho sa nanay ko ng batang-bata pa. Kung kayo ngayon ay pinoproblema ng inyong mga magulang, okay? Kung kayo ngayon dahil sa kagagala, dahil kung saan pupunta, darating ang time. May kasabihan na kung ano ang ginawa mo, siya mo ring aanihin. Pero dahil ginawa mo ang makinig sa salita ng Diyos, hindi nyo po problemahin ang inyong mga anak o ang pamilya nyo pagdating ng araw. Okay? Less stress. Wala na. Wala na kayong po problemahin. Dahil naisalin nyo na ang pinag-aralan natin ito, naisalin nyo na sa inyong pamilya, sa inyong magiging boyfriend pagdating ng araw, hindi pa naman ngayon. At sila din makakasama natin dito sa pag-aaral. Amen! So, papansinin natin ito dahil nga talagang pinalalaya tayo ng Diyos. Dahil walang kabuluhan yung ating mga kinagisnan. Eto na, naririto na ang totoo at buhay na Diyos na magpapalaya sa bawat isa sa atin. Na hindi tayo dadalhin ng ating, pansinin po natin. May mga, natuwa nga ako doon sa may nagsabi sa akin na, bakit? Eto, sabi niya, pag nalunod at may tsunami, pag may nalunod at may tsunami, sabi gano'n, ang Diyos ko, akin na, ililigtas ika ko. Yung Biblia mo, patutunaw yan sa tubig. Pero ang aking Diyos, ililigtas ako dahil sasakyan daw niya. Mga minamahal, sasakyan, gagawin salbabida. Alam niyo ba, sinakakala noon. Pag may tsunami daw, gagawin salbabida. Alam mo yung Yan. rebulto. Ay, ang Diyos ko daw, ay ito. So, matutunaw daw ito at Babasa. sa tubig. Mga babasa, mga minamahal na kapatid dito sa Kumba, hindi po yun. Ang kaligtasan pong pinag-uusapan natin dito ay hindi ito. Hallelujah. Hindi ang physical na ito. Dahil ito po ay totoo. Nagmula sa lupa, babalik sa lupa. Ang nagsasalita pong ito po ang pinag-aaralan natin. Ang nagsasalita pong ito, ang hindi namamatay. Ito po ang inililigtas ng Diyos para sa ating lahat. Gustong-gusto ng Diyos na makasama tayo sa kanyang kaharian. Ito po yun. Okay? Ililigtas po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia dahil dito natin malalaman ang katotohanan. Amen! Amen! Purihin ang Diyos. Kaya nga mga kapatid na minamahal na mga taga-Kumba, kami naman ay mga mahalan din namin ng aming mga sarili-sarili. Mga mahalan din. Kailangan po natin talaga ito tuunan ng pansin upang tayo'y makalaya. Ang ginawa ng ang pag-iingat ng isang santo o repulto, tandaan po natin, may sumpa po yan. Ginagawa pa lamang po yan, may sumpa na. Okay? Bakit hindi tayo makaalis sa kahirapan? Lagi na tayo may pag-alaala. Dahil nakatali po tayo sa sumpa. Nakatanik-talan po tayo sa sumpa. Malaking kadena po. Naroon po tayo sa sumpang iyon. Dahil hindi tayo makawala, dahil ingat-ingat pa natin. Pero ang sabi ng Diyos, lumapit ka sa Kanya at Kanya'y pagbubuksan. Pumakot ka sa Kanya kay pagbubuksan ni. Lahat ng pangangailangan natin, ipagkatiwala natin sa totoo at buhay na Diyos. Amen! Amen. Hallelujah! Iyon Praise po ang God! katotohanan para natin mapagawalan o makalaya tayo sa ating mga kinagisnan na walang kwenta at walang buhay po yun. Okay? Hindi po ako nagsabi niyan. Tandaan po natin, kaya po lahat sa inyo, pinababasa namin para po maging totoo. Baka sabihin naman, ano ba naman yung si Ate Susan o si Mami Susan? Ito nang kinagisnan namin, hindi na kami aalis dito. Pero malinaw po. Malinaw po, may pananagutan po kami sa bawat isa sa atin po. Hindi po namin ilalahad ang katotohanan. Na ang katotohanan lamang po ang magpapalaya sa atin. Kanino? Kay Jesus. Amen.
Nasa sa kanya po ang katotohanan. So mga kapatid na mga minamahal, sabi niya doon sa verse 17, at ang ibang pirasong ginawa niya. Okay? Tapos na tayo dito. So sabi niya sa 18, walang nakakaisip at nakapagsasabi ang kaputol na kahoy ng ribultong ito ay ipinangluto ng kanyang pagkain. Okay? Wala pong nakakapagsabi ng ganyan. Bulag na bulag po kasi sa katotohanan. Bulag na bulag po. Dahil syempre, ito ang kinagis na natin. In-embrace po natin ito ng walang katiyakan. Gaya-gaya po ang nangyari sa atin. Gaya-gaya po. May Amen. sa gaya-gaya eh. That's good. Na, tayo sa gaya-gaya. Kaya-gaya niyan. Kahit na hindi na bagay, gaya ng gaya. Amen? Oh, ha? Mahilig tayo dun sa gaya-gaya. Magka meron tayo ng, Uniqueness. yes. Originality. Happy Robert yan. Ganun po ang nangyari sa akin. Naging gaya-gaya po tayo. Kaya lang, mga minamahal na kapatid, huwag na po nating gayahin yung ating mga kinagisnan o walang katiyakan. Okay? Walang kabuluhan. Kamangmangan po pala yun. Okay? Ang mga gumagawa ng mga ito, parang kumakain ng abo. Tingnan tulad tayo doon. Tingnan natin sa verse 20. Parang kumakain ng abo. Ang hangal niyang pag-iisip ang nagliligaw sa kanya. Tingnan nyo. Tinawag tayong hangal. Hindi pa ako nagsabi. Basahin niyo po sa verse 20. Hindi po yung galing sa atin. Ito po ay pinararating ko lamang sa bawat isa sa atin, sa mga taga-tumba. Sa verse 20 po yun. Ang hangal ninyong pag-iisip, sabi niya, ang nagliligaw sa kanya at hindi niya maililigtas ang kanyang sarili at hindi siya papayag na ang rebolto na kanya. Mga Diyos-Diyosan ang sasambay. Ang mga hindi Diyos ang sasambay. Tingnan niyo mga minamahal, mga taga-kumba. Tingnan niyo po. Tinawag po tayo, tinawag pong hangal ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag po. Naririto na ang katotohanan. Maging malaya na tayo sa katotohanan. Dahil tandaan po natin, ang mga yan ay may sumpa. Nagkakasala na nga po tayo ay may sumpa pa. Okay? May sumpa pa po. Nagkakasala na, sinumpa pa. Mula sa 3 at 4 na salinlahi. Nakakaawa naman yung mga bagong henerasyon. Okay? Nakakaawa naman kayo na kaming kagaya namin na kami ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero tayo ngayon ay malaya na. Tama po ba? Amen! Yes. Yes, God! Napuputol na ang sumpa Purihin ang Panginoon. sa lugar na ito. Dahil nakita na natin ang katotohanan. Amen. At tayo magiging malaya na. Malayang malaya. So, tapusin po natin. Sa verse 21, sinabi ng Panginoon, Israel, dahil sa ikaw ay aking lingkod. Isipin mo ito, ginawa kitang parang maglingkod sa akin, hindi kita kalilimutan. Oh, hindi kita kalilimutan. Ang mga kasalanan mo'y parang ulap o ambon na na pinaglaho, yan. Na pinaglaho ko na, manumbalik ka na sa akin para maligtas ka. Amen. Wow, ang ganda nagsabi dito. Manumbalik ka na sa akin para maligtas ka. Mga minamahal na kapatid ni taga-kumba, sabi ng Diyos, ang lahat ng kasalanan natin ay parang ulap o parang maglalaho, pinaglaho ng Diyos. Manumbalik ka na sa akin mismo, sinabi ng Diyos sa verse 21. Verse 21 nga ba? Yes. Verse 22. Manumbalik ka na sa akin at lahat ng kasalanan mo ay wala na, maliligtas ka. Wow! Maglalaho na. Tama po ba? Amen. Maglalaho na. Praise So God. mga kapatid,
Ganito po magpatawad ang Diyos. Hindi po natin kailangang paghirapan ang kapatawaran. Ang gusto lamang po ng Diyos, sundin natin siya. At sumamba tayo sa Kanya, sa totoo at buhay na Diyos, at siya lamang ang ating paglilingkuran. Pero inyo, sabi niya, ang ating mga kasalanan, paglalahuin niya na. Na parang hindi tayo nagkasala. Amen. Ganito po yun, mga kapatid, mga minamahal. Kaya nga sabi niya doon, asan na ako? 23. O kalangitan, ayan. O kalangitan, umawit ka sa tuwa, o mundo, sumigaw ka ng malakas. Umaawit ako. Umawit kayo, kayong mga bundok at mga lahi ni Jacob. Ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan sa Israel. Wow! Pero yun po natin yung mga minamahal. Sandalin-sandali lang kung magpatawad ang Diyos. Pagsuko lang. Pagsuko lang, unawain po natin ang salita ng Diyos. At dito po tayo palalayain ng Diyos. Amen? Yes. So, purihin ang Diyos, mga kapatid. At ito ang sinabi niya. At ito ang sinabi ng Panginoon. Na inyong Diyos na tagapagligtas, sa verse 24 po tayo, na lumikha sa inyo. Ako ang Panginoong lumikha ng lahat ng bagay. Ako lang mag-isa ang nagtalaga ng langit at ako lang din ang lumikha ng mundo. Ako lang din, sabi niya. Ako lang din ang lumikha ng mundo. Walang iba. Walang lumikha ng mundo, kundi ang Panginoon lamang. Hindi ang mga Diyos-Diyosang sinamba natin. Binigo ko ang mga hula ng mga huwad na propeta. 25. Binigo ko ang mga hula ng mga huwad na propeta at ginawa kong mangmang ang mga nanghuhula. Binaliktad ko ang mga sinasabi ng marurunong at ginawa kong walang kabuluhan ang kanilang mga nalalaman. Ito po yung kung paano nagpapakilala sa atin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pansinin po natin, ito po yung nagtutuwid sa atin para tayo ay makalaya. Bakit po dinadanas ng tao ang kahirapan? Sakit? Ano ba yung mga kahirapan? Sakit, karamdaman, kawalan ng ano pa? Pangangailangan, ano pa po ba yung mga kahirapan natin? Parang nalimutan ko ng kahirapan. Isama ko ng Diyos, wala na akong paghihirap eh. Yung mga nabubuhay sa kahirapan, bakit po dumarating ito sa tao? Dahil po doon sa ating mga kinagisnan, in-embrace po natin ang walang katiyakan, ang paggaya-gaya natin. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng nagawa ko Ay magagawa na. At higit pa. ang lahat ng ginawa ko ay magagawa nyo rin at higit pa. Pansinin po natin doon sa halitas ng Bible, doon sa 12 taon na dinudugo. Okay? 12 taon na dinudugo. Isang dalaga po siya. 12 taon na dinudugo. Dahil po sa kanyang pananampalataya at nag-iisang tagapagligtas natin lang ang makakapagligtas sa kanya at makakapagpagaling sa kanya. Buong-buo ang loob niya na mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon Jesucristo, ako'y magaling na. Yun nga ang nangyari. Nahawakan niya ang laylayan ng Panginoong Jesucristo. Noong unang panahon, kasama pa nita ang Panginoon Jesucristo. Dahil totoo ang Panginoon Jesucristo, ang Ama,
ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng anak. At ang Panginoon Kristo ay naging 100% tao, pero 100% Diyos din po siya. Now, kasama ng mga tao ang Panginoong Kristo. Tandaan po natin yon. Bantayan po natin. Kasama ng mga tao ang Panginoong Kristo nung unang panahon. Kaya naman ang babaeng ito na may sakit na 12 taon, mahawakan po lamang ang laylayan. Nabalitaan niya paparating ang Panginoong Kristo sa lugar na iyon. Mahawakan ko lamang ang laylayan ng Panginoon Kristo, ako'y gagaling na. At yun nga ang nangyari, gumaling na. Okay? Sa panahon nga natin ngayon, mga kapatid na minamahal na taga-kumba, ang Diyos po ay Espiritu. Okay? Sino po bang naniniwalang may Diyos? Amen. Siyempre, lahat tayo. Now, kung tayo'y naniniwalang may Diyos, ang sabi ng Diyos, kung ikaw ay naniniwalang may Diyos, sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang nagawa ko ay magagawa nyo rin at higit pa. Now, pansinin po natin ito. Dito pa ako magtatapos po. Pansinin po natin ito. Yung 12 taon na hipo, ang laylayan ng damit ng Panginoon Kristo, personal na nahipo niya dito sa panahon natin ngayon. Eto na. Ang sabi ng Panginoon Kristo, Espiritu. Tama? Espiritu at katotohanan. Nag-iwan siya ng kanyang salita upang tayo ay maniwala na totoo at buhay ang Diyos. Iniwan niya ang salita niyang ito, na ito po ang magiging guide natin, ito po ang magiging ways natin, ito po ang magiging compass natin, ito po ang ating way para natin makilala ang Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon Kristo, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa langit. Now, balik po tayo. Kung noon ay nagpagaling ang Diyos sa gumaling ang babae sa 12 taon na pagkakasakit, pag dinudugo siya, ngayon, pansinin po natin mga kapatid. Kaya ini-encourage ko kayo noong time, kung may time kayo, mag-sumimba tayo sa main church, sa tuwing linggo. Noong linggo, okay? Share ko po ito sa inyo. Noong linggo, kung 12 taong gumaling nagkasakit ang babae, 12 taon, hawakan niya ang laylayan ng Panginoon Kristo. Gumaling siya, ngayon po ang sabi ng Diyos, sambahin niyo ako sa Espiritu at katotohanan. Noong linggo po, 16 na taon na pagkakasakit sa stroke, pinagaling ng Diyos. 16. Pasinin po natin, ang sabi ng Panginoon Kristo, anumang ginawa ko, nagawa ko, magagawa nyo rin at higit pa. Nahigitan niya. Amen. 16 na taon na hindi nakakapagsalita si tatay. Ano nga pangalan? Dan. Tatay De la Dan. Vega. 12 taon po na hindi 16 na taon na hindi nakapagsalita si Tatay Dan. Dahil sa paniniwala na ang Diyos ay buhay at hindi kahoy, naniwala si Tatay Dan. Hindi po yan nagsasalita, lak po yan. Dahil ang sabi ng doktor na patig na ang ugat dito sa leeg niya. So wala nang, hindi talaga totally hindi ko nagsalita ko. Pero praise God, purihin ang Diyos. Dahil sa pananalangin, sa loob ng church, ng Jesus Our Firm Foundation Church, ito po yun, ay dahil sa pananalangin, si Tatay Dan ay gumaling. Taga dito rin po yan, sa Malaruhatan. Yan, dito rin po yan, Tagalian po yan, nag-church siya doon. Isang beses lang po siya pumunta. Okay? Pansinin po natin, isang beses lang po siya pumunta. Nung linggo lang, hindi siya nagsasalita. Pero gumaling po siya. Ngayon po, nagsasalita at pwede ipakita namin sa inyo ang katunayan. Nasa mga cellphone po yan. Ito po yung pinakikita sa atin ng Diyos. Okay? Sabi niya, magsama-sama. Sa Isaiah po, ay sa ano yan, sa 1 Kings, sa susunod na linggo. Ituturo po natin. Sabi niya, tutuloy po natin, magsama-sama man ang lahat ng mga inanyuan na yan. Sabi niya, mapapahiya din. Mapapahiya din. At yes, mapapahiya din yan. So, sa sunod, ating aralin yon. Mapapahiya silang lahat. Amen. Praise Okay? God. Mga minamahal,
ginigising po tayo ng Diyos upang wag po tayo manatili sa sumpa na yun. Dahil totoo ang sumpa, hindi po nagbibiro ang salita ng Diyos. Okay? Ang salita ng Diyos ay nangyayari, nagaganap, sapagkat ang sabi niya, maglalaho. Paano nga ba? Maglalaho ang langit at ang lupa, ang mundong ito, tayong lahat mawawala. Pero ang salita ng Diyos, mananatili. Mananatili, magpakailan-kailan pa man, ang ibig sabihin, magaganap. Magaganap po. May sumpa, ibig sabihin, wala tayong kaligtasan pag nandun ang sumpa. Purihin ng Diyos, nasa sa atin ang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Wow. So tayo pong lahat ay kailangan pong lumaya na talaga. Dahil ito lamang po ang magtuturo sa atin, ang magtutuwid sa atin, ang magpapalaya sa katotohanan. Katotohanan walang buhay. Purihin po ang Diyos at pansamantala, dito muna po magtatapos tayo at itutuloy po natin sa kung papahintulutan po ng Diyos at syempre lagi naman ganon. Itutuloy po natin ang pag-aaral natin ito sa Sabado po ulit. Okay? Okay lang po ba? Amen. Okay. Sa Sabado po ipagpapatuloy natin. Tandaan po natin ito ha. Binasa nyo ang isulat. So, isulat ninyo para alam niyo pagduduktong-duktongin natin yan. Ang binasa, ang inaral po natin ngayon, Isaiah chapter 44 verse 9 to 25. Isulat niyo mga minamahal. Anak, mga bata, isulat ninyo. Ang inaral natin ngayon, Isaiah chapter 44 verse 9 to 25. So isulat natin ito. Itutuloy natin ito sa Sabado. Dahil kung ito ay ating aralin ito, ang dami ito, napakasaya. Okay? Amen. Isaiah chapter 44 verse 9 to 24. Iduktong natin yan. Iduduktong ko lamang ito sa susunod. So, pansamantala, ganito po ang Diyos na nagpapahayag sa atin. Napakabigat po pag minsan doon sa mga tao hindi pa nauunawaan. Pero pag maunawaan po natin ay napakasarap sa pakiramdam. Totoo ang salita ng Diyos ay nakakasakit. Totoo ang salita ng Diyos ay nakakamakas po yan. Dahil yan po ang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Ay, walang signal. Ayan. Pakita mo kayo na. Ayan po ang katotohanan. Totoo ako tuwa dyan, Pastor. Tuwa ako dito ng mga nakita ko ito. Kanina ko lang din nakita. Sabi ng Panginoon na Panginoon Kristo, ang magagawa ko ay magagawa niyo rin at higit pa. Nakita ko dito yung 12 taon na dinudugo. Kaya samantalang ito naman ay 16 na taon. O hindi patas na tayo. Praise God, mabubuhay ng Yan patay. po yung dami, yung volume ng ating magagawa. Yes! Yan ay yun. Kaya may tuwan-tuwa dito. Yan, nag-busy na sila. Praise God. Napakabuti ng Panginoon talaga sa buhay ng bawat isa. Praise God. Praise God. Amen? Isang araw lang po yan. Hindi po yan nagsisimba o napasok ng church. Doon lamang po, nung linggo lang siya pumasok. Yung araw din yun. Nung pag-unang araw din yun, yung linggo lang yan, nung linggo lang. Nung araw din yun, siya pumasok doon at naipag-pray. Ayan, ang nangyari. Sa tulong-tulong na pananalangin, ayan po ang naganap. So, pansinin po natin, sabi niya, magpatiwala naman ang pagsasamba ng mga Diyos-Diyosan, mapapay